San Fernando, Pampanga ang grupo ng BITAG para silipin itong nareklamo sa amin ng mga homeowners ng Remar Subdivision. So itong mga nasilip namin paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno na hindi gamit opisyal, pang pribado, kami nagdududa, ayaw namin maging malukot yung aming pag-iisip, kaya hindi namin maiwasan na malamang itong nagmamayari ng sinasabing Sanctuario de San Fernando malakas sa lokal na pamahalaan, malakas din siguro sa DPWH, maging yung kontratista. Nagmamasdan lang kita. Yan, ngingiti ka sa akin. Lumiti ka ng todo-todo, labas mong paputing ipin mo. Anong kinakailang requirements pag nagtatayo ka ng mga ganitong klaseng proyekto? Permit po. Alright, nasaan? So kami wala pong jurisdiction dyan. Kung sino ang magtatayo ng mga structure dito, hindi na kailangan ng permit. Hindi, depende po. A4 ng Pebrero, araw ng serbisyo publiko ng BITAG, nagreklamo mga opisyalis ng Ramar Village Homeowners Association sa San Agustin, San Fernando, Pampanga. Kakaibang reklamong inilapit ng mga opisyalis ng nasabing asosasyon, kaya't hiniwalay namin ang kanilang kaso sa ibang reklamo. Tingnan po ninyo, sinara nila yung daan, sabi niya, private property, hindi naman sa kanila. Kami ang nalisan namin right sa subdivision namin. Private property sa kanila? Ito po, daan po namin to eh. Saan? Ito pong ginagawa nila yan eh. Papuntang sementeryo? Opo. Hindi, kayo hindi kayo pwede pumasok sa sementeryo nila. Sila pwede dumaan sa sa iyo. Sir, Ramar Pawit ko, yung tinayuan ng bridge. Himutok pa ng mga opisyalis sa BITAG. Para mapabilis daw ang trabaho, gumamit pa ang tumang construction ng Tadano Crane ng Department of Public Works and Highways mula pa sa Tarlac. Sir, would you believe also na ang nag-undertake ng construction, private construction, ito po yung nakuha namin, DPWH Tarlac District. Sino may sabi? Sir, kinuha po namin ito one Sunday of January 11. Yes, this site, sir. Kaya pumunta po kami sa inyo. Ito po yung sanctuaryo. Ito po yung daan. Dito, nagka-interes ang BITAG. Katiwalian to, DPWH, Tarlac. Anong ginagawa ng DPWH sa isang pribadong sanctuaryo? Sunday pa, sir. Oo. Marami na po kami pinuntahan. Mayor, Kapitan, Vice Governor. tapos Vice Gov po. Ano sinabi ni Vice Governor? Sabi po niya sa amin, Sino? Si Giao? sabi niya, i-check ko kung napasa dito yung ordinance ninyo for notation. Eh, hindi naman kayo nagreklamo. Meron po kaming letters sa lahat ng agencies, health, sa sanitary engineer. Kailan ginawa ito? Sir, January 11. Hanggang ngayon ba ginagawa pa? Sir, almost 99% complete na po yung... Sige, ganun pa man. Pupunta kami. Titingnan namin. Nang hapon din yun, agad tumungo ang grupo ng BITAG sa San Fernando, Pampanga. Nasa San Fernando, Pampanga ang grupo ng BITAG para silipin itong nareklamo sa amin ng mga homeowners ng Remar Subdivision. Dito sa pagtayo ng tulay na magdudugtong dun sa kalang subdivision at nung sinasabing Sanctuario de San Fernando dahil pumapalag yung mga homeowners association. Pero ang pinaka-issue kung bakit nagka-interest kami yung mga litratong gamit ng sinasabing contractor na nagpalabas ng equipment mula sa Tarlac, DPWH para gamitin yung mga gamit na yon paggawa ng tulay. Walang pahintulot, illegal yun. Pagdating sa target site, ito ang bumulagas sa BITAG. Walang permit na nakapaskil, subalit abalang-abala makulokoy sa paggawa ng tulay. Walang permit sa City Hall, walang permit. Yung bridge po, no, yung bridge. Tingnan natin to kung maling permit. Boss, si Ben Tulfo, si BITAG.
Nare-reklamo kayo ng mga homeowners. Opo. Wala raw ata kayong permit dito. Wala man nakapaskil pag tayo niya. Nasaan yung taratula? Ano sir? Hindi karatula. Sa office na lang sir, pwede. Hindi, kasi unang-unang gusto ko makita. Ang DPWH, ginamit ninyo, tarlak. Ito ba'y kontrata ng DPWH? Hindi sir, private. Oo, kaya nga. May mga contractor kami. Ibig mong sabihin, yung DPWH ng tarlak, subcontractor ninyo. Ay, hindi sir. Kami siguro Yun ang yung nasa, contractor namin yung- nandun sa... Kasi Kasi, namin sir, galing. Pero po yung permit. bakit walang kung may permit number dyan, dapat halika, dito yan, dito. Una dito. Di ba? Ito kasi, hindi nyo nasaklaw dahil subdivision na to eh. Napansin namin ang isang to na panay pakikipag-usap sa cellphone. Okay, Elia. Tigil mo muna pagtawag sa telepono. Pwede naman sila pumunta rito. Hindi ko kailangan abogado nyo. Hindi ko kailangan kung sinong talpula ng Estas, Judas, Barabas. Anong trabaho ng inhinyero pag kung sa kontratista kayo, unang dapat ninyong gawin pag medyo nagko-construct kayo ng mga kapareho? Permit. Po, yung permit. Asan? Yun, lulusot ka ngayon. May connection ba kayo sa DPWH? Sir, Gobyerno. sir, dun po, sa senior ko po, yung senior Nasaan ko po senior sa- mo? Bali, wala po siya ngayon. Asan ang opisina ninyo? Sa ano po, sa Queensboro. Saan yan? Sa San Jose, San Jose ano? San Fernando. Okay. Yung gusto ko naman naman eh. Pera ng taong bayan. Opo. Gobyerno, DPWH, ginamit ninyo sa proyekto ninyo. Eh, privado naman kayo. Eh, ikaw ano ka? Oo. AC Tumang Construction. DPWH pa kayo? Hindi naman pala eh. Yun lang. Dahil sa nakitang anomalya ng bitag sa problemang ito, nang araw din yun, nakipag-ugnayan kami sa tanggapan ni Assistant Regional Director Marcelina Ocampo ng DPWH Region 3. Sa amin lang, ma'am. Paano nangyari na may DPWH? Meron silang sinasabing ibang tao na nag-request ganun sa kanila. Akala nila kung gagamitin lang dito sa region, yun ang sinabi. Pero actually, hindi nalalaman ng regional office. Okay. I'm sure na kung nalaman ng regional office. Hindi po papayag. Hindi po. Sa akin lang, ang medyo pinagtataan ho namin, ma'am, Opo. linggo ho ito nung ginamit. Kaya alam mo na walang trabaho sa linggo. Opo. Tsaka never po kami nagpapalabas ng equipment ng linggo nang hindi lang emergency. Dito, malinaw na nagkaroon ng sabwatan sa paggamit ng Tadano Crane ng DPWH Tarlac District. Sabi ko nga sa district engineer, kung ako ang may kailangan, tatawag ako sa inyo. Actually po, nagpa-imbestiga na po kami dyan. Meron na po kami sulat sa regional equipment engineer namin. Okay. Tapos Tarlac First Engineering District, yung district engineer namin, tsaka yung area equipment engineer po namin sa Tarlac. So ngayon po, ongoing pa yung investigation. Ayon pa kay Director Ocampo, ang permit para sa ginagawang tulay sa loob ng Ramar Village ay dapat magmula sa Municipal Hall ng San Fernando, Pampanga. Oo, dapat. Saan nagagaling yung permit? Sa pagkahugan yan, sa City Hall ng San Fernando. Kami po kasi, ang mandate namin is national. Taliwas naman kay Assistant Regional Director Ocampo ang pahayag ni Engineer Gopez, ang City Engineer ng San Fernando, Pampanga. Sa amin po, wala kami binigay na permit doon. Dahil hindi po namin sakop yun eh. Hindi namin po jurisdiction yun. Ang mga creek at saka mga ilog, DPWH po yun. Yung pagtayo ng tulay doon, kaninong specification? Kaya po kukuha po sila ng permit sa DPWH. Wala silang permit sa DPWH. Ngayon sinasabi ko, bakit yung pinayagan? Kanilang sinasabing paggawa ng tulay kung wala sa DPWH. Nadulas ang isda. Sa mismong bibig din ni Engineer Gopez, nagmulang illegal daw na pagtatayo ng tulay sa loob ng nasabing subdivision. Wala silang permit sa DPWH, wala rin permit sa inyo. Eh anong tayo ng bridge? Anong tayo? Wala na. Illegal po yun, illegal. Subalit, mariing binanggit ni Engineer Gopez na hindi nila sakop ang ginagawang tulay sa loob ng Ramar Subdivision. On our part, wala po kami mabibigay na permit. Bakit? Dahil jurisdiction po ng DPWH.
Dahil sa pagtuturuan ng CC ng DPWH Region 3 at San Fernando Engineering Office, inumpirma ng bitag ang tamang proseso sa ganitong usapin kay DPWH Undersecretary Ramon Aquino. Sa Bitag Live sa UNTV. Meron ho kaming natanggap na sumbong kahapon at kami nagka-interest ng gawa nga ng ipinakita ho sa amin ng komunidad na yun hong kanilang subdivision ay privado. Ito ho yung kanilang hinaing. Isa daw ho yung Santuario de San Fernando. Gumawa ng tulay, wala man lang home permit sa lokal na pamahalaan. At walang permit or specification na kinukuha ho sa DPWH. So ngayon, tayo magtatanong ho kay DPWH Undersecretary Ramon Aquino. Yeah, good morning, Ben. Pagdating ho ba doon sa mga tulay na tinatayo sa Metro Manila man, sa probinsya, yun ho bang structural permit sabihin natin o specification ng bridge, saan ho ba manggagaling? Sa lokal or sa DPWH? Ang jurisdiction ng public works pertains to the national roads and bridges. That's right, that's right. Yeah. Pero kung may mga tulay sa inter-subdivision, there should have been approved subdivision plan by the local government unit. Sila nag-uugnay niyan, the local government unit and the subdivision owner. Okay. Ang sa amin naman, wala naman kaming because that is a private property. It pertains only to the local government. Wala man lang permit nakita yung mga taga-subdivision o sa lokal na pamahalaan at wala rin anumang karatulan nagsasabi yung kanilang mga ginagawa approved or dumaan sa proseso sa DPWH. Yan ho ba yung legal o illegal yung ganong klaseng gawain? Lahat ng kaganapan sa loob ng subdivision ay if there are new construction o kaya gagawin, there should be a building permit coming from the local government units. Kasi ang mga local governments, they have their own building official. Kaya maski bakit lang sir, we have to secure a building permit. Alright. With that sir, maraming salamat po. Thank you guys. Magandang umaga po. You're welcome. Kung nakikinig kayo sa San Fernando Local Government, City of San Fernando City Hall ninyo, kayo sa Engineering Department, makinig kayo ha. Makinig kayo. Nanggaling na kami kahapon dyan, pinakinggan namin kayo, siniguro lang namin na hindi kami magkakamali. Ngayon, bitag na kayo. Pag humirit pa kayo, hahambalusin namin kayo. Simple lang sa amin. We just want a straight answer to a straight question sa kapakanan ni Juan de la Cruz. Pagbalik ng bitag sa San Fernando, Pampanga, nakarating na sa buong munisipyo ang mensahe ng bitag, kaya't ang kanilang ipinaharap ay si Mayor Oscar Rodriguez na mismo. Kung ang DPWH mismo sinasabi na hindi sila dapat magbigay ng permit kung hindi specifications. Dito naman sa city, hindi naman pala nila pinakikialaman ng engineering official because of the water code. So siguro diyan kami titingin. You set a meeting with the DPWH. Hindi naman pwedeng magugas sila ng kamay, magugas din tayo ng kamay. Maganda yung na-brought out niyo ito sapagkat pagkakaroon kami ng galaw nito. Sapagkat ako rin naniniwala, hindi naman pwedeng basta sila gagawa within my jurisdiction na hindi kami makaka-monitor man lang or makakapakialam. So diyan namin titingnan siguro. Kung mayroong kailangang ordinansa without necessarily violating a national law, kung monitoring lang naman, kung pagkuha ng mga initial na papers for the final approval or disapproval or issuance or non-issuance ng permit or authority, kailangan naman meron tayong alam. Hindi pwede yung wala tayong alam. I will leave it all up to you, sir. We expect siguro there will be some kind of an update. Sure. Give us at least a week. A week and a half. Then we will let you know. Thank you for your time. Hi, Ben. Thank you for your time. Nice meeting you. Nice meeting you also.